Okay. So, ito, Sabado, Dark and Light Side episode 139. Alamin natin, sana naman manggagaling yung mga kaproblemahan mo sa araw na ito. 'Di ba? So, ang bilis lang, aotso na. So, sa gusto, magpa-reading, no? Kung ano ba yung pinakamagandang iregalo sa Mother's Day, kung kumusta ba yung kalusugan ng mother mo, magpa-reading na kayo, 'di ba? Para alam mo kung ano yung iniinda, kung mayroon bang sama ng loob mama mo sa'yo, nanay mo sa'yo, lola mo, tita mo, auntie mo. I-check mo baka isa doon sa kanila may sama ng loob. Kaya kami namalas at inaalat sa buhay. Kasi napakahirap kapag isang ina ang lumuha, lalong-lalo na kung ito'y isang ulirang ina. Okay? Maliban na lang sa mga pabayang ina. Nako. Okay, ito. Unang problema. 7 of coins. Hinihintay mo talaga ang pera. Pangalawa, Knight of Pentacles ang magbibigay ng pera. And oh my God, Hangman. So, Diyos ko. Okay. So, ito sinasagot na, 'di ba? Yung hinihintay mo is talagang pera at saka yung taong magbibigay sa iyo ng pera. Eh, literal, 'di ba? So, ibig sabihin, itong tipo ng tao na naghihintay, posibleng wala siyang trabaho, nasanay siya na binubuhay lang siya at hindi siya nagtatrabaho. Posible na mga families ito ng overseas most of the time. Kahit hindi sila overseas, yung mga inter-island na mga workers natin, naghihintay lang yung mga finifeed ninyo. So, ayun, tingnan natin kung anong mabuti sa kanila. Ayun, nag-iisip. Pangalawa, ay, naghihintay din sila. And, eto, the Hierophant. Okay. Ngayon, sinasabi ng kataas-taasan, kung itong mga taong ito sa kanan ay naghihintay ng sustento, allotment, ayuda, o kung ano pa man galing sa inyo, mag-isip-isip na kayo. 'Di ba? 90% sabi ng mga espiritu may hindi maganda, no? So, ibig sabihin, may mga hindi kaaya-aya na pangyayari. So, isa na doon, siguro, kapag overseas ka, for example, padala ka ng padala, ang buong akala mo, yung pinadala mo is enough na, no? Tapos, yung iba kasi na overseas, nagkalubog-lubog na sa utang, no? Kaya sila, hindi makaalis-alis, hindi sila makauwi. Ang hindi alam ng mga pamilya nila dito sa Pilipinas, halos hindi na sila makakain doon, hindi na sila makatulog, makapahinga. Ganon din naman kahit dito locally. Kapag inter-island yung trabaho, nasa ibang province yung breadwinner ninyo. It may be a mother or a father or grandparents mo o ano man. Basta yung mga taong nagtatrabaho para sa inyo. Ito yung mensahe ko para sa mga binubuhay, umaasa, sa mga tamad, batugan, at sa mga abusado. 'Di ba? Literal. Maawa kayo sa mga taong nagbabanat ng buto. Lalong-lalo na papunta tayo sa Mother's Day ngayon, 'di ba? Which is the 12th. Araw po ng kalayaan pa naman natin. So, palayain nyo yung mga breadwinner ninyo kahit paminsan-minsan. Pagbigyan nyo sila, na-enjoy din naman nila yung sarili nilang sahod, i-enjoy din naman nila yung freedom and liberty of choice nila, kesa naman laging kayong inuuna, tapos sa bandang huli, kapag sila yung nagkasakit, hindi nyo sila kayang buhayin, hindi nyo sila kayang ipagamot, kasi wala kayong naipon, no? I'm speaking in behalf of my clients, no, for 16 years, na hindi kasi maganda na lagi na lang tayong umaasa. Hindi rin maganda na lagi na lang tayong naghihintay ng ayuda. Dahil alam natin na yung katawan ng tao, darating at darating talaga sa punto na mapapagod yan.
ang hindi niyo alam, maliban sa pagod na ang katawan nila sa pagtatrabaho, hirap na ang damdamin nila, masakit pa ang ulo nila dahil sa depression attack. Kasi kalimitan sa kanila sasabihin, di bali sanang magtrabaho ako, magbanat ng buto, kapiling ko lang mga mahal ko sa buhay. Kesa magbanat ako ng buto sa ibang bansa, sa ibang probinsya, nag-iisa ako, nagtitipid ako, samantalang sila, di ba? Nagna-night out, nagbabarkada, nakikipag-inuman, nakikipagsosyalan. Yun na yun. So ngayon, yung gagawin natin dito, pag-isipan nyo bago pa mahuli ang lahat. Magpa-reading kayo kung ano ba ang ginagamit o ginagawa ng mga tao na pinapadalhan nyo ng pera, kung totoo bang napupunta sa tama or winawaldas nila. Okay? So, yun. Proceed tayo sa Real Talk. Sana matauhan lahat bago pa mahuli ang lahat. Advance Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, lalong-lalo na yung mga solo parents. So, fathers can be considered as mothers as well kung wala silang mga asawa, but they were able to raise their children very well. Lalo-lalo na doon, saludo sa mga anak na pinapahalagahan yung mga bawat sentimo na paghihirap ng mga magulang nila para sa kanila. Kasi may maraming mga apo na pinag-aral din ng mga lolo at lola nila. Lahat-lahat na. So, do your best, no? Habang buhay pa sila, iparamdam nyo kung gaano sila kahalaga sa inyo. Huwag kayong magsayang ng oras. At make an effort. Kahit hindi man sabihin natin na bigatin yung regalo, kahit wala kang regalo, simpleng yakap, pasasalamat, at pagpapahiwatig kung gaano mo sila kamahal. Sapat na yon sa kanila para dugtungan yung lakas ng loob nila at yung drive nila para magtrabaho para sa inyo. Pero kung gusto niyo namang makapagbigay sa kanila ng kahit konti na matanggal din yung pressure sa kanila, maraming paraan kung gusto mong magtrabaho at magkaroon ng sariling income para masuportahan mo kahit sarili mong baon pang araw-araw. Okay? So, proceed tayo sa Real Talk. Advance Happy Mother's Day to each and everyone. Sa gusto mong pa-reading, let me know. Leave a comment or drop a message or send me an email kasi there is an email option sa TikTok ko dito. Thank you and good afternoon.